Simulan po natin ang pag-aaral po mga kapatid. Tingnan po natin muli yung ating pagsambatayan. Sana po nababasa sa likod. Sister Chem, nababasa ba? Kahit po ano. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Take note nyo po yung verse 1. Actually, verse 4 po yun. Yung kauna-unang talata dyan. Napakagandang talata po niyan pagka ang inyo pong gustong patunayan ay ang kaisahan ng Diyos. Sabi po kasi yan, napakalinaw. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hindi po madami, hindi po dalawa, hindi tatlo. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At yung iibigin ang Panginoon mong Diyos, ito pong sumunod na talata, saan po natin ito nababasa madalas? Sa Mateo 22. Kasi di ba ang Panginoong Kristo nung siya'y tinanong, ano ang pinakadakilang utos sa kautusan? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa buong puso, buong kaluluwa at buong mong lakas. Yun po kasi ay kinuha ng Panginoong Kristo dito sa Deuteronomio. Yung pangalawa naman, yung ibigin mo ang iyong kapwa, sa Levitico naman kinuha yun. So pinagsama ng Panginoong Isus yun para isagot doon sa nanunubok sa Kanya. At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Medyo mahaba po yung pagsambatayan natin pero ito po yung ating himayin. Ito po yung isang outline po ng aklat ng Deuteronomio. Yung pangalawang outline, ito po ay nasa whiteboard. Kaya hiniwalay ko po siya ng sulat. Para dalawang outline po yung tinitignan ko para hindi po magkaroon ng ano. Para po tayong flow ng pag-aaral. Kung gusto nyo pong ilista picture, nandyan po sa whiteboard. Atin po ng pag-aralan, ito mga kapatid, yung Testament, natapos po natin ito. Sa Old Testament, itong pangalawang halay po, 5 aklat ni Moises, susunod na po natin dyan yung Joshua. Pero meron po tayo na pag-aralan ng iba po dyan, kagaya po nitong Ezra, Nehemias at Esther, natapos po natin ito. Yung Ruth, natapos din natin ito, kung natatandaan nyo. Yung aklat ni Honas, dito, natapos din po natin. Siguro minsan nahali tayo ng iba din, pero maganda po kasi isunod sa Deuteronomio itong sunod-sunod na para alam na alam niyo po yung flow. Ginagawa po natin ng study po na ito, mga kapatid, para po lalo na sa mga gusto nag-aaral po sa Biblia, makita po ninyo yung flow na kasaysayan po ng ating, ng ating salita ng Diyos sa ating pinag-aaralan. Paano nakarating po sa ganung sitwasyon? Malangkas po ng ating pag-aaral panimula. Ito po yung ikalimang aklat ng aklat ni Moises. Buod po ng aklat ng Deuteronomio per chapter. At ang pang-apat yung mga aral na nakapaloob po sa aklat. Sa pasimula po mga kapatid, tingnan po natin ito. Mamaya po natin nanuhin po ng isa-isa. Mabilisan muna. Ito po ay may pamagat na Deuteronomio. Ito po ay ikalimang aklat na sinulat ni Moises. Meron po itong 34 na chapter, 959 na talata. At ang susing talataan po nito ay nasa 1 hanggang 9 ng Deuteronomio. Binasa natin 4 to 7. Pero ang susing talata po niya talaga para maintindihan niyo yung buong aklat, yung 6, 1 to 9. So, yung mga teacher natin, pag binasa niyo yung 6, 1 to 9, nasasama rin nyo na sa isip nyo yung kabuuan ng aklat. So, pag binasa yung 6, 1 to 9, pag binasa nyo na yung Kapitulo 1, dire-diretso, maintindihan nyo na yung buong aklat. Yan po yung susing talata nun. Ang tema po ng aklat na ito, paghahanda sa pagpasok sa lupang pangako at mga dapat tandaan at gawin upang manatili sa lupain. Bakit kaya ganun po yung tema ng aklat? Sinasabi daw dito, pag binasa mo siya ng aklat, ang nakapaloob dito, paano ang paghahandang dapat gawin ng Israel para sa pagpasok nila sa lupang pangako at mga dapat tandaan at dapat nilang gawin para hindi sila maalis sa lupang pangako. Yan. Balikan po natin yung ikalimang aklat naman. Genesis, yun po yung beginning, pasimula. Bereshit. Hindi po Bereshit. Bereshit. Ibig sabihin po nun, in the beginning. Exodus, sabi kong salita po nun, yung unang verse po nun, nakalagay na deliverance o yung pag-alis. Yan. Shemot. Leviticus, Waira.
And he called. Pero yung Leviticus kasi, yung mga tinawag para maglingkod sa tabernakulo. Numbers, yung Bemidbar, o yung in the wilderness, o pagbibilang sa ilang, o sa wilderness. At ang panglimang aklat naman, yung Deuteronomio, yung Devarim. Ang basa po doon, Devarim, o the words, Devarim. Pero yung Deuteronomio po, ang ibig sabihin po talaga niyan, yung Deuteros, Greek word po yung second, yung nomos is yung law. So, ibig sabihin po, the second giving of the law. Yun po ibig sabihin ng Deuteronomio, the second giving of the law. Bakit ikalawang pagbibigay ng batas sa Israel? Kasi po, sa Exodo 20, doon po unang binasa, pinag-aralan natin yung 10 utos, di ba? Natatandaan niyo yun? Di ba, gumawa tayo ng paksa, 10 utos na binago na sa bagong tipan, kaya binigyan natin ng pag-aaral yun eh. Pagdating sa Deuteronomio 5, inulit-uli yung 10 utos, pero bagaman sa Israel din, pero sa bagong batch ng henerasyon ng Israel. Natatandaan niyo po sa aklat ng bilang, sabi ng mga Israelita, mabuti pang namatay na lang kami sa ilang. Natatandaan niyo yun? Ano ginawa ng Diyos? Tinupad. O lahat sila namatay nga. Ang natira lang yung 19 anyos pababa. So yung mga 19 anyos pababa, may edad na sila ngayon. Sila na yung adult. Sa kanila naman binanggit sa Deuteronomio yung 10 utos at iba pang alituntunin sa Israel. Kaya ikalawang pagsasabi o pagbibigay ng batas sa Israel. Pero hindi doon sa unang batch ng Israel. Para sa kanila, dito sa Deuteronomio, unang beses pa lang namin narinig yun. Ganun po yun. Bago to Pero totoo, nasabi na yan noon, pero sa first batch nyo. Inabot nyo po ba Kanyo, sino po ba rito yung tingin nyo po ay nagpahinga na, pero malamang wala nang umabot dito sa batch natin ngayon? Nakakapatira natin. Nakaeting, may umabot pa sa inyo, ano po? May umabot pa. Inabot nyo pa yon. O isipin nyo, sila yung unang Israel. Tapos tayo ngayon na sinasabihan, tayo yung Israel na nasa Deuteronomio. Kuha nyo po? Yan. Ito po yung buod ng aklat ng Deuteronomio, no po? Sabi po ng mga ibang mga nag-aral po nito, ito daw po yung mga sermon o mga pangangaral ni Moises sa Israel. So pag sabi Deuteronomio, yan lahat ng Deuteronomio, yan ay mga sermon o mga pangangaral ni Moises sa Israel. Yung iba naman, mga habilin ni Moises sa pagpasok sa lupain, yan ang nilalaman yan. Tama din naman. Yung isa pa, ang tatlong huling habilin ni Moises sa Israel. Mas mas prepare ko po itong pangatlo dahil yung Deuteronomio inahati po sa tatlong bahagi ng pangangaral ni Moises sa Israel. Yun po yung tatlong bahagi. Ang unang bahagi is yung chapter 1 to 3, the review of the past. Chapter 4 to 26, a better look at the present, or yung better look, o mas magandang pagtingin sa regulasyon at utos ng Diyos sa kasalukuyang panahon. At ang ikatlo, yung chapter 27 to chapter 34, yung preparation para sa future. So, Tagalog, chapter 1 to 3, paglingon ng Israel sa kasaysayan o nakaraan. Chapter 4 to 26, pagtingin sa utos, alituntunin ng kasalukuyan. Chapter 27 to 34, paghahanda ng Israel sa kanilang hinaharap. Yan po yung kabuang outline ng Israel na mababasa po ninyo dito sa chapter 6 ng Deuteronomio. Ito po yung kabuuan yan. So meron po tayong 34 na kapitulo. Pwede po natin hatiin sa tatlong bahagi. Sa unang tatlong chapter, nagkukwento o nagsasaysay si Moises. Ito ang nangyari sa inyo. Dumaan kayo sa pagkaalipin sa Ehipto. Inalis kayo ng Panginoon sa pagkaalipin. Dumaan kayo sa dagat na, anong kulay? Dagat na pula, nahawi ang dagat, nakadaan kayo doon. Hinabol kayo ng Ehipto. Ang Ehipto ay namatay. Yung mga sandata ng Ehipto dahil natabunan sila ng tubig, nakaalis kayo doon. Kayo ay nagpagala-gala sa ilang. Sinuwento niya yung 3 chapters. Pag tingnan chapter 4 to 26, binigay naman yung utos sa Israel. Inisa-isa ni Moises. In-specific niya, tinuro niya ng mas malinaw sa
bagong batch ng Israel, yung mga utos. Ang haba po niyan, chapter 4 to 20, so ilang kapitulo yan. Ito, kasalukuyan natin, o kayo mga taga-Israel, ito na ang utos, binibigay ko na sa inyo. Ganito gagawin nyo. Pagka ganito nangyari, ganito gagawin nyo. Sa pagkain, pagpapautang, may nakapanakit, paghahandog, karumihan, kalinisan. Basta lahat ng bagay sa buhay natin, itong gagawin natin. At pagkatapos siyang ituro yun, sabi niya, ituturo nyo rin yun sa magiging anak nyo, kayo na magtuturo. Kasi malamang, patay na siya nun eh, di ba? 27 to 34, paghanda sa Israel sa kanilang hinaharap. Ang sinasabi naman ni Moises, ganito mga Israel, pag dating ng panahon, ito na ang mangyayari sa inyo. So dapat ready na kayo. Ito ang gagawin nyo pag wala na ako. Ito na ang magagawin ng mga anak nyo sa mga susunod. Ang anak ng inyong mga anak. Isa-isahin po natin ngayon ito. So, para mas madali palang tandaan po yung buod ng aklat, tingnan niyo po yung huling tatlong salita. Nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Yan po yung ng Deuteronomio. Pangangaral ni Moises tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Mas madali na tandaan, di ba? So yung mga teacher dyan, pag magtuturo kayo at binabasa nyo na yung per chapter ng Deuteronomio, anong chapter na ba ako? Chapter 2. Pagtingin pa to sa nakaraan. Ganun po yun. Deuteronomio 1:1 hanggang 3. Babasa lang po tayo ng ilang talata. Hindi po natin babasahin yung buong aklat kasi limited po yung oras natin. So kukuha lang tayo ng mga ilang talataan para maintindihan po natin yung buong aklat. Sabi dun sa 1:1 hanggang 3, ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Jordan sa ilang. So nasaan po sila? Kung ito yung ilog ng Jordan sa dako roon, siya malapit sa Jordan. Sa ilang. Sa Araba, katapat ng Suf sa pagitan ng Paran at ng Tophel, o Topel, at ng Laban ng Haserot at ng Dizahab. 11 araw na lakbayin mula sa Horeb kung dadaan ng bundok ng Seir hanggang sa Kades Barnea. Mula doon sa pagkaalis niya sa bundok ng Sinai, papunta doon sa Kades Barnea, 11 days lang dapat lalakarin yun. Pero inabot sila at nangyari ng ika-4 na taon, pero ang totoo, 40 years silang naglakbay. Parang ganito, kung kayo ay magpupunta po ng Bayan Marikina, lalakarin yung dito, gaano kahaba? Pag may sumagot po ng technical, 5 kilometers. Pero pag Pilipino, ganito sumagot eh. Pag sa Kalawi, saan po may apya? Diyan lang. Pero pag may sumagot ng doon, malayo yun. Pag sinabing diyan lang, malayo rin yun. Pag sinabing doon, mas malayo yun. Pag sinabing malapit lang, ano po ibig sabihin nun? Malayo yun. Opo. Pag sinabi niyang dito, yun, malapit yun. Pag sinabi niyang diyan lang, nung bata ako doon yung sa Kalawis, di ba? Saan po may apya? Diyan lang. Malapit yon, mga 1 oras, 2 oras na lakad po yun. Diyan lang eh. Ang Israel, pag sinabing length ng haba ng lakbayin, hindi po per kilometer. Per number of days po ang bilangan nila. Hindi po sa haba, kundi doon sa time. Gaano kahaba mula sa Sinai hanggang Kades Barnea? 11 days lang na lakad dapat yun. Ganon. Hindi po ilang kilometro yun eh. Ganon. Ang sagot nila, 11 days. Pero inabot sila ng 40 years. Napakahaba. 40 years sila inabot. Bakit? Sa kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Ang dami nilang reklamo eh. Palagay nyo, mga kapatid, meron na ba sa inyo na nakapag-outing ng maramihan sa isang sasakyan lang? Ilan kayo sa isang sasakyan? Marami na. 10? 16. Saan pupunta nyo? Malayo na. Quezon. Sino ang Quezon? Ayan, ito, ganito yun. Isang sasakyan lang. Stopover muna tayo. Bakit?
Pero ang biyahe nun, kung dire-diretso, ilan lang po ba talaga? Hanggang Quezon, Infanta. 3 hours? 2.5. Dire-diretso, walang babaan. Eh, pag marami kayong stopover, share muna. Kain muna. Uy, may goto. Uy, may tanawin, selfie muna. Yung 2.5 hours, alam mo, abutin kayo mga 7 oras. Maiksi pa yun. O, maiksi pa yun. Kung talagang maraming mga yung mga maraming pag stopover, tigil-tigil, ganun ang nangyari sa Israel. Sa sobrang dami ng reklamo at mga segue nila, yung 11 days na biyahe nila, inabot ng 40 years. Hanggang sa sobrang dami ng reklamo nila, namuuna sa kanilang puso yung salitang, ayaw na namin pumunta ron, gusto namin umuwi sa Ehipto. O, mamatay na lang kami sa ilang na to. Sa init. O, sabi ng Panginoon, ako'y sumumpa sa aking pot na sila hindi makapasok sa aking kapahingan. Hindi talaga sila nakapasok. Ganun po yun. Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pag sinabi ng mga ngaral, malapit ang pagparito ng Panginoon, at nainip ka, ayan ang problema sa iyo. Baka makaya ka sa kanila. Tama po ba, mga kapatid? Yun po yung logic doon. Kaya kailangan huwag kayong maiinip. At para hindi kayo mainip, ano dapat nyong gawin? Keep yourself busy, enjoy the ride, at magtiwala ka doon sa driver mo. Magtiwala ka doon sa piloto kung sino yung nagdadrive. Sino po ba yung nagdadrive ng buhay niyo, mga kapatid? Enjoyin nyo yung binibigay sa inyo ng Panginoon. Pag may umuulan at bumabiyahe kayo, huwag kayo, ay, umuulan, delikado tayo. Hindi. Umuulan, bigay ng Diyos yan. Para ganun po yun. Enjoy the ride. Enjoy the flow of life. Ganun po yung nangyayari doon. So, 40 years. Nang ika-11 buwan, ng unang araw ng buwan, nagsalita si Moises sa mga anak ng Israel tungkol sa lahat ng ibinigay ng kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Chapter 1-3, paglingon ng Israel sa kasaysayan ng nakaraan. Si Moises at ang mga tao ay natigil sa silang bahagi ng Ilog Jordan, tignan ng Deuteronomy 1:1, binasa natin kanina. Ito ay malapit sa lupang pangako. Yung unang batch ng Israel, hindi sila nakarating sa lupang pangako, tanging 2 lamang po sa kanila na matanda ang nakarating. Sino po yun? Si Joshua at si Caleb, yung 2 tiktik. Di ba? 12 yung tiktik na pinadala. Yung 10 nagbigay ng masamang ulat. Yung 2 lang nagbigay. Si Joshua yun, at saka si Caleb. Ang natitira mula sa nakaraang henerasyon. 11 araw ng paglalakbay sana mula sa bundok ng Sinai, patungo sa lupang pangako. Mga kapatid, take note po pala. Bundok ng Sinai, pero dito sa verse na to, mula sa Horeb. Huwag kayong malilito pag nababasa niyo yung bundok ng Sinai at bundok ng Horeb. Pag sinabi kasing bundok ng Horeb, bulubundukin po yan. At isa sa mountain peak ng bundok ng Horeb, yun po yung tinatawag na Sinai. Magkatabi po kasi yun, o bahagi ng Horeb yung Sinai. Hindi po magkaiba po yun, iisa lang po yun. Kami ay nasa bundok ng Sinai, bundok ng Horeb, isa lang po yun. Interchangeable lang siyang ginagamit. Diba? Kaya huwag kayo malilito, magkaibang bundok yun, Horeb, tapos ito Sinai. May contradiction ng Bible, hindi po, iisa lang po yun. Patungo sa lupang pangako, ang distansya na binibilang ang distansya ay binibilang ng mga oras at araw na ginagawa sa paglalakbay. Kaya po sinabi natin kanina. 20 milya bawat araw sa paglalakad, napakalaano ng paglalakad nila. Dapat ang paglalakad nila, 11 days lang, kaso napakahaba. 30 milya bawat araw sa pagitan ng kung kabelyo naman. Kung sa pamagitan ng caravan, yung mga sasakyang may gulong, 25 milya kada araw sana. Pero 11 araw lang dapat, pero inabot ng 40 taon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Yan yung inabot nila. Pinaalala ni Moises sa kanilang kawalan ng pananampalataya, tinatayang 1.2 milyong tao na namatay mula sa Sinai hanggang sa lupang pangako. Yung 1.2 milyon na yon, unti-unti namamatay sila. Bakit namamatay sila? Di ba? Sabi ng Panginoon, nung kumain si Eva at saka si Adan, magkaroon na ng katakdaan ng kamatayan ng tao. So namamatay talaga sila noon. Dapat mahaba ang buhay ng tao eh. Pero bigyan sila ng ultimatum ng Panginoon eh. Namatay sila sa ilang. So natira na lang talaga yung next generation. Pagdating sa 2:3,
Yung tribo ni Ruben, Gad, at kalahati ng tribo ni Manases, iniready to sa digmaan. Uumpisahan na nilang pagpasok sa lupang pangako, pinuntahan nila yung hari ng Basan, si Og. Naalala niyo si Og? Pinag-aralan natin nung mensahe pala nung nakaraan. Si Og, yung hari ng Basan, na ang kanyang higaan ay 13 feet by 5 feet. Sinakop nila yun. Napakalakas nitong Israel kasi kasama nila Panginoon. Nagpadala ng hukbo pa itong si Og. Si Haring Og. Natalo rin sila. Natalo sila Og, yung hari. Natalo yun. Nanalo ang Israel. Yan. So yung Israel, feeling nila talagang malakas sila. Kaya pagdating sa aklat ni Josue, nagkamali sila eh. Ang nangyari doon, kada lalaban sila, binibilinan sila ng Panginoon, ito gagawin nyo. Eh, yung may isang maliit na bayan sa Josue po, hindi na sila humingi ng pagpapala sa Panginoon. Maliit lang tong bayan na to. Kaya natin sa kupe, kahit wala na tayong paghingi ng pagpapala sa Panginoon, o basbas. Tatalo sila. Pero yung mas malaking bayan ng mga higante, itong mga napakalaki, tinalo nila. Kasi nagkaroon sila ng pagmamalaki sa kanilang puso eh. Itong malaki, kinaya natin eh. Yung maliit pa kaya. Kaya bago kayo lumaban, kailangan nasa inyo yung blessing o yung pagpapala ng Panginoon, yung basbas niya. Sa 5:1 hanggang 3, tingnan niyo po ito. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Tingin mo, Israel, ang mga palatuntunan at mga katulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila." So, kinakausap na ni Moises yung bagong batch ng Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Kanina, Sinai, Horeb na naman. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin nang nariritong lahat sa nabuhay sa araw na ito. Except sa kanya rin mismo. Kasi si Moises hindi kasamang makararating sa lupang pangako. Tanging si Josue lang at si Caleb. Si Moises kasi mamamatay din. Matatanaw niya lang yun sa huling kapitulo. Matatanaw niya lang mula sa bundok yung lupang pangako pero hindi niya mapapasok. Chapter 4-6, pagtingin sa utos at alituntunin sa kasalukuyan. Pagbabago mula sa nakaraan tungo sa kasalukuyang panahon. Sinabi ni Moises dito, ito na ang mga utos noon, ito na ang utos ngayon. Papakita natin sa inyo kung ano yung pagbabago ng utos noon sa unang Israel sa panibagong batch ng Israel ngayon. Napakalaking pagbabago kahit sinasabi natin parehong 10 utos lang din naman yun. Merong napakalaking elementong nilagay ang Panginoon para magkaroon ng pagbabago yung 10 utos. Papakita natin sa inyo mamaya po yun. Sabi pa dito, dinagdagan ng Panginoon, huwag magdadagdag, huwag mag-aalis sa salita. Gaya doon sa sinulat sa Apokalipsis 18:19, sinabi rin po dito sa Deuteronomio, yung utos na ibibigay sa inyo, huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan. Inulit-uli yun sa Apokalipsis. Pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Hudyo, tignan ang Deuteronomio 6:4 at 3:4. So sinabi naman sa kapitulo 6, yung binasa natin pagsambatayan kanina. Itinuring ng mga Hudyo bilang pinakabuod ng kanilang pagkakailanlan sa relihiyon. Ito yung Shema. Sa panahon ngayon, mga kapatid, sa si Sister Kim, sa labas, si Sister Kim, sa si Brother Jock, nakita nung kami ay nandoon sa namay ng kaibigan namin si John B. Brother Jock, naalala mo? May pastor doon na nanalangin ng paawit. Sabi niya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Naalala mo yun, bro? Kasi, ang ano nila, they are the descendants of Jews. Hudyo na rin sila. So, kasi pag Hudyo ka, kasama na sa daily panalangin mo, yung Shema. Sa mga Katoliko, ang daily panalangin nila is Ama Namin. Inuulit-ulit yun, yung sa Mateo, kabisado nila yun, Ama Namin, sumasalangin, di ba? Ulit-ulit yun. Pero pag Hudyo, ang inuulit-ulit nila, yung Shema. Ano ba yung Shema? Ito yun. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. English. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hebrew. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Paulit-ulit nila yun. Yan din po yun. Inuulit-ulit nila yun. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pag gano'n, parang Ama Namin, paulit ko lang, 30 Ama Namin pa, ilang bago naman.
Paulit-ulit, ganun po yun. Pagka Hudyo, kahit pumunta kayo sa Middle East, pag minakita kayo Hudyo, paulit-ulit nilang dinadalangin po yan. Yan, paulit-ulit. Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yan, paulit-ulit po yan. Nakakabisado ko na rin, kaya paulit-ulit na eh. Ganyan po yan. Kaya, itong bagong batch ng Israel, tinuruan ngayon ni Moises nang iniutos sa kanya ng Panginoon kung ano yung magiging pagbabago. Ito po yun. Sabi po doon, iibigin ang Diyos at mag-iibigan sa isa't isa. Noon kasi, sa Exodo, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa ng lawang inanyuan. Sinabi ba doon, ibigin mo ang Diyos? Pa? Hindi, yung salitang ibigin mo ang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng lawang inanyuan. Meron ba doon ibigin mo ang Diyos? Puro wag po yun. Dito, inilagay na. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos at mag-iibigan kayo sa isa't isa. Binitiin, pinapasok sa puso at isipan ng mga Israel, sa magitan ni Moises, yung gusto ng Panginoon, mga ibigan kayo. Yan yung pinakamalaking idinagdag ng Diyos doon sa 10 utos na malaking pagkakaiba sa unang batch ni Israel sa ikalawang batch ni Israel. Lahat ng iba pang batas ay nakasalalay sa 2 utos na ito. Ayan. Nga lang, napakakaunting tao sumunod sa kautosan ito. Ngayon, si Moises, pinangaralan pa rin yung Israel. Ituro mo to sa inyong mga anak. Bakit po, mga kapatid? Ituro mo sa inyong anak. Kasi sabi po doon sa Kawikaan 22:6, ano sabi po doon? Sinakamisado, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Tumanda man siya ay huwag niyang hihiwalayan. O kayo mga kapatid, ano tinuturo niyo sa inyong mga anak? Sabi po dito, hindi ko muna po ipapakita sa slide. Tingnan niyo po tingnan natin sino po ang guilty. Sa 7, kung may Bible po kayo. At yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Buong sikap niyo po bang tinuturo ang salita ng Diyos sa inyong mga anak? At yung sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Wala na po akong kausap. Mga kapatid, wala na. Wala na. Pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagkasama nyo, ang inyong anak na kayo naglalakad, ala na. Pagka ikaw ay nakahiga, ala na rin sa react. Pagka ikaw ay bumabangon, pagkagising sa umaga, palitan kaya natin mga kapatid. Gusto nyo palitan natin ang salita muna? Wala mo na magagalit Mag-cellphone tayo ng buong sikap, ipakita sa inyong anak, pag nakaupo sa bahay, ikay lumalakad, pagka ikay nakahiga at pag ikaw ay bumabangon, cellphone. Totoo hindi? Mga kapatid, tapatan lang po. Huwag tayong Totoo hindi? Pero anong utos? Kaya ang bata, paano siyang lalaki na tinuturuan po ninyo? Sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Yan ang tinuturo ni Moises sa Israel para pagdating ng panahon, lalaki siyang may takot sa Diyos. Pero pag tayo nagtuturo sa bata na itong lalakaran niya, kung ano yung nakikita niya sa iyo, yan ang katatandaan niya. Tandaan niyo mga kapatid. Tama po ba? Masakit po pakinggan. Pero yun po ang totoo. Pero ano pa yung Biblia mga kapatid? Sabi, turo at turo, bilin at bilin. Kung tayo may pagkakamali, may panahon pa para bago. Para makinis po yung ating galing, maituwid tayo sa ating landas. Gusto niyo po ba tinutuwid kayo ng Panginoon o ayaw niyo? Siyempre gusto niyo. Diba? Yun naman talaga ang purpose ng pag-aaral natin ng Biblia para ituwid tayo sa landas ng Panginoon. Diba? Masasaktan tayo, pero yun ang totoo, yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Pagkakaroon sila ng kaugnayan sa Diyos,
Inihatid sila ng Diyos, iningatan sila, inutusan sila upang pakinggan, gawin, obserban, at ibigin ng buong puso. Matakot sila sa Panginoon, mahalin at igalang ang iba. So yan po ang nilalaman po ng ikalawang parte. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at inyong mga ikasampung bahagi at ang inyong handog na itataas ng inyong kamay at ang inyong mga panata at ang inyong mga kusang handog at mga pangalan ng inyong mga bakans at inyong mga kawan. Meron din po tungkol sa ikasampung bahagi. Ngayon, lilinaw para sa inyo ikasampung bahagi. At ang libita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay huwag mong pababayaan sapagkat sila'y walang bahagi na mana na kasama mo. Ang magkakaroon lang kasi ng lupa doon sa lupang pangako is yung 11 tribes. Yung libita, walang bahagi doon. Kaya yung ikasampung bahagi, yun ay magiging mana nila. Sa katapusan ng bawat 3 taon, kukunin ang buong ikasampung bahagi ng inyong bunga ng taong yaon. Ibig sabihin, dalawang paraan pala ng 10%, hindi lang 10%. 10% ng bawat kita mo, bigay mo sa Levita. After 3 years, may 10% ka ulit ibibigay sa kanila. Pero yung mga paano hindi naman nila ginagawa yun eh. Hindi naman selective yung ano nila, yung 10% nila eh. At ang Levita, sapagkat sila walang bahagi naman na kasama mo, at ang taga-ibang bayan at mga ulila at mga babaeng bawan na nangasulog ng iyong mga pintuan na ay magsisiparo at magsisikay at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay na iyong ginagawa. Bakit ko po sinama to? Sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at yung buong lakas. Mga kapatid, ang Diyos po ba is first in your life? Mga kapatid, is God first in your life? But is God first in your budget? Ganun po yun eh. Sabi kasi, pag maghahandog ka ng handog, kailangan walang batik. Doon yun. Hindi po pwede maghahandog ka, meron ako 10 baka, may sakit na yung isa, yan na lang, para magagamit pa natin itong eh. Hindi po ganun ang paghahandog noon. Ang paghahandog, may 10 ka, itong pinaka-the-best, ito ihahandog mo. Ito yung pinaka-paborito mo, ito yung pinakamaganda, ito yung ihahandog mo. Sa panahon ngayon, mga kapatid, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ang ipapasya ng puso mo, yung dapat sa pamamagitan ng patuloy na pag-ibig mo sa Diyos. Paano ka magkakaloob sa Panginoon? Ganun po yun, mga kapatid. Ganun yung pagtuturo ni Moises sa Israel. Ayan. Muling pagsasaad ng kasaysayan, babasahin na lang po natin yung mga ilang nilalaman po nito. Pag-uulit sa 10 utos, Deuteronomio 5, pananampalataya, batas at mga lituntunin. Sa Deuteronomio 8, yun yung nakaraang pakikitungo ng Diyos at katiyakan para sa inaharap. Kilala ng Diyos ang Israel. Ang nakaraan hindi maganda. Pinadala ng Diyos ang Israel sa Ehipto, inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Lupang pangako, hindi tulad ng Ehipto. Yan. Prinsipyo ng occupancy. Ganito yung mga kapatid. Kayo mga kapatid, kung marigay kayo mga Israel, kayo ay nakikipanayam sa Israel noon. Kasi di ba Israel, nasa Ehipto kayo, hindi talaga kayo tag-Ehipto. Hindi kayo mamamayan ng Ehipto, di ba? Kumbaga ano lang kayo, nakamigrate lang kayo doon. Bisita lang kayo doon. Ibig sabihin, sa panahon ngayon, tayong Israel, pag may nakipanayam sa atin, na taga-ibang bayan, tanggapin din ninyo. Kasi kayo nga tinanggap ng Ehipto noon eh. Di ba? Kung ang Ehipto, kinupkup kayo, kayo rin, pag may pumunta sa inyo, kupkupin nyo rin. Ganun po yung pinapakita dyan. Lupang pangako, di tulad ng Ehipto. Yung pupuntahan yung lupa, hindi po gaya ng Ehipto na ang Diyos nila, mga Diyos-Diyosan, di po tunay na Diyos. Bagaman dito binubukalan ng gatas at pulot, pero it is God who provides, hindi your own hands or your own might. Ganun po. Ang Israel ay mayroon lamang isang lugar upang sambahin sa lupain. Mayroon lang ipinalagang lugar sa Israel. Babala laban at pagsubok sa mga bulang propeta at bulang Diyos. Sa Deuteronomio 13, sinabi naman dyan, pagka may mga mapanaginiping propeta, mga propeta nagsabing mangyayari ito at hindi nangyari,
bulaan yun. Pag sinabi ng propeta, mangyayari ito at nangyari ayon eksakto sa sinabi niya, totoong propeta yun. Ganun po yung pagsubok sa propeta. Sinabi rin dito ang mga tamang pagkain sa Israel. Sa Israel, mga kapatid, pinagbawal sa kanila yung walang kaliskis, sa mga isda, basta walang kaliskis, bawal yung mga dito, dalag, yan, bawal sa kanila yan. Pero pag may kaliskis, pwede. Pagka yung paa, may biyak, bawal. Pagka hindi ngumunguya, bawal. Kailangan ngumunguya, tapos buo ang paa. Ganun. So yung mga baboy, bawal yun kasi hindi yun ngumunguya, umangasap yun. At ang bawal sa kanila, dugo. Sa Israel po yun. Nililinaw po mga kapatid, sa Israel po yun. Patapos na. Ang programa sa kahirapan, pagpapatawad sa pautang. Programa sa kahirapan, pag-aralan po natin sa susunod. Magandang po ito magandang talakayan po ito Pagpapatawad sa pautang, after 50 years, yung Jubilee, pag may utang sa iyo isang tao, absuelto na yon. Year of Jubilee. 3 pangunahing kapistahan, yung Pasko, Pentecostes, at Tabernakulo. Lahat ng lalaki kailangan dumalo sa mga kapistahang ito. Iba't ibang batas, malinis na pagsamba, pagsubok sa tunay na propeta, inulit-ulit. Mga lungsod na kanlungan, naalala niyo po ito? Lungsod na kanlungan o yung ampunan, pag ikaw ay nakapatay ng hindi mo sinasadya, pupunta ka doon sa City of Refuge. Lawak ng lupain, dulo ng batas, ayan, sinabi po doon. Mga batas na kumukontrol sa pakikipagdigma. Pagka ikay makipagdigma, ganito ang dapat kong gawin muna bago ka makipagdigma. Batas na kumukontrol sa pagpatay, pag-aasawa at mga masuwaying anak na lalaki. Sa masuwaying anak na lalaki, yan po yung pag ang anak mo masuwayin, dadalhin sa gitnang bayan, anong gagawin? Babatuhin. Pag ngayon kaya ginawa po yan, mga kapatid, may matitira? Meron naman siguro, ano po? Hindi naman siguro wala. Meron naman siguro pang mababait. Pero palagay ko maraming may bukol. Ayan. Sabi po dito, mga kapatid, bagaman si Moises na nangangaral at sinabi sa kanya na ito mangyayari sa Israel, sinabi na rin sa kanya ng Panginoon, may mangyayari talaga na ang Israel magtatalo sira talaga. Kaya sinabi na niya doon sa Deuteronomy 18:15, palilitawin sa inyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. So dadating ang panahon na may propetang darating. Kaya pagdating sa Mateo, sabi ng mga tao, ito na kaya, ito ang propeta si Jesus na taga Nazareth. Siya na kaya, is this the prophet? Yan. So, inaabangan na ng Israel kasi yun, kaya nung dumating si Jesus, ito na kaya yung sinasabi ni Moises na propeta na darating. Siya na nga po yun. Batas alituntunin sa pagpapakabanal, kabutihang asal, batas tungkol sa ugnayang magkakapatid, pananamit, muhon ng gusali. Ito, natutunan ko ito sa Pastor John Yung huwag mag-uusog ng muhon, natatandaan niya yun? Ng kapwa, pag nanakaw po yun Ano yung ninanakaw mo doon? Yung lupa, yung pag-aari niya. Ginagawa kasi noon pa yun. Pag hindi nakatingin yung kapitbahay mo, usog ka ng kapiraso lang. Piraso lang noon. Next month, nagbakasyon, usog ka na naman ng konti. 12 months, ang haba na pala. Ganun yung nun, pag-usog ng muhon. Pagtatanim ng pini, pag-aasawa, pagpasok sa kapisanan, pagbabawal ng pagpapatubo at pagpapanata. Ayan, sinabi rin doon. Diborsyo. Sinabi rin, ibig sabihin ng diborsyo, ito po yung paghihiwalay. Dito po mga kapatid, meron lang specific na sinasabi, ano lang ang pinapayagan sa paghihiwalay. Noon. Noon. Meron lang po specific. Parusa ng nagkasala. Ito pong parusa sa nagkasala, mababasa nyo rin po ito sa Bagong Tipan. Naalala nyo si Pablo, sabi niya, 40 beses akong pinalo, kulang ng isa. Natatandaan nyo yun? Kasi ang batas sa nagkasala, 40 talo. Pero sa Roma, act of mercy, bawasan natin ng isa. Kaya, sabi ni Pablo, pinalo ako ng 40 ulit, kulang ng isa. 40 kasi ang palo nun. Act of mercy, sige, bawasan natin ng isa. Yun po ibig sabihin nun. Batas na nagtatanggol sa mga balo. Ibig sabihin po ng balo, yung mga namatay ng asawa. Gaya ni Ruth, namatay ng asawa. Yung pag-aari niya, kailangang i-redeem ng isang malapit na kamag-anak. Yun po yun.
parusa para sa krimen, paghatol kay Amalek. Si Amalek, sinabihan na ang Israel, sinabihan na, Amalek, lipulin mo lahat. Dahil ang Amalek, talagang malaking kalaban ng Israel po yan. Ngayon, bilang isa sa mga, nasa 30 na tayo, hanggang 34 chapter lang naman po. Si Moises, nagbili na. Dadating ang panahon, magtatalo sila sa Panginoon itong Israel. Kaya kayo, mamili na kayo, sabi niya sa Israel. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking nilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. So kausap niya Israel, mamili kayo, buhay at kamatayan, pagpapala at ang sumpa. Piliin niyo ang buhay upang kayo'y mabuhay, ikaw at ang inyong binhi. So sinasabihan kayo ng Panginoon, mga kapatid. So kayo, mga kapatid, sa panahon ngayon, alam ko naman, nakapamili na kayo, mga kapatid, kaya nga kayo nandito nakapamili tayo Pero ang pinag-uusapan ng dito, yung pananatili. Upang ikaw ay mabuhay, sabihin, upang ikaw ay manatili sa lupain ito, sa lupang pangako. So tayo, lagi nating piliin ng Diyos. Pag may desisyon tayo sa buhay na tila sinusubok tayo ng panahon, magtutuloy pa ba ako sa paglilingkod? Balikan niyo yung talatang ito. Piliin mo ang Diyos, piliin mo ang buhay. Not my own understanding. Kasi gusto kong mapunta sa buhay na walang hanggan. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Sa 26, mga unang bunga, pasasalamat, matungkol sa kinabukasan ng lupain, huling habilin at kamatayan ni Moises, 31 to 34. Ilang talata na lang. Sa gayon si Moises na likod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab, ayon sa sinalita ng Panginoon. Kanyang inilibing siya sa libis ng lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor. Ngunit sino mang tao hindi nakaalaman ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Hindi nalaman. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin po yung kanyang libingan. Bigyan ko kayo ng konting teaser, yung kanyang bangkay o yung kanyang katawang lupa, pinag-agawan po yun ni Miguel Arcangel, tsaka ng Diablo. Sa bagong tipan, pinag-agawan po yun. May bala kasi ang Panginoong Diyos sa katawan na yun. Saan niya gagamitin? Bukod kay Moises, gagamitin niya rin si Elias. At ang kasunod po nun, yung tatalakayin natin sana ng Bible study sa Mateo 17. So, continue po natin yun. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. At kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. At iniyakan ng mga anak ni Israel si Moises sa kapatagan ng Moab ng 30 araw. Paano nalaman ni Moises na 30 days siyang iniyakan, ay patay na siya? Sabihin, bago po siya namatay, na isulat niya na yun. At gayon natapos ang mga araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moises. Balikan na po natin to. At si Josue na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang kamay sa kanya. So, sino pumalit na magiging leader ng Israel? Si Josue. At tinig siya ng mga anak ni Israel at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises na kilala ng Panginoon ng samupaan. Sa lahat ng tanda at mga kababalaghan na iniutos ng Panginoon na gawin sa lupain ng Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga likod at sa kanyang buong lupain. At sa buong makapangyarihang kamay at sa buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Wala pang nakagawa nun. Si Moises pa lang. Wala pang nangyaring sumunod bukod kay Moises. Pero may dumating na leader na humalili sa kanya si Josue. Balikan natin buod. Pinakita yung nakaraan. Ito nakaraan ng Israel. Pinakita yung alituntunin sa hinaharap na nilagyan ng Panginoon ng pag-ibig. So para masunod mo daw yung utos ng Diyos, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Bakit hindi niyo matupad? Hindi niyo ako iniibig. So para matupad mo, ibigin mo ang Diyos. Yun po yung kasalukuyang ginawa ng Panginoon doon. At yung mga habilin sa kanila, pagdating ng panahon, piliin mo ang Diyos. Kaya tingnan niyo po dito sa ating paksang-batayan, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas.
Pag tinandaan niyo yung talatang ito, Israel, siguradong makasusunod kayo sa utos ng Diyos kasi iniibig mo siya eh. Di ba? At pag inibig mo siya, ang salitang ito na inutos sa'yo sa araw na ito ay isa sa iyong puso, yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Sa future na darating, ituturo mo yan. At yung sasalitin sa kanila, pagka ikaw ay naupo sa iyong bahay, ikaw ay lumalakad sa daan, ikaw ay nakahiga, ikaw ay bumabangon. Yung itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong loob. At yung isusulat sa taas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Maglalagay ka pa nga ng mga ng mga sulat ng salita ng Diyos sa mga bahagi ng bahay mo para lagi mo itong maalala. Yun yung bilin ni Moises. Kaya nga po, ang ikalawang pag-uulit ng mga utos ng Diyos sa Israel, yun po yung kabuuan ng aklat po ng Deuteronomio. Nawa po mga kapatid ay may natutunan po tayong ulit sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po ang ikalimang aklat na sinulat ni Moises. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tayo po ay sama-samang malikluhod at manalangin. Pagpala ng Diyos na ikaw po ang siyang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ang banal at malinis na pangalan. O Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umaga ito na ipinakalupong po sa amin ng isang napakagandang araw upang ikaw po ay aming sambahin, purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga po Panginoon, ang aming pong inawit sa umaga po ito'y nakarating sa walang hanggang kinalalagyan. At sa pagitan po na aming pagkakati po ito, na kami ay nakapagsama-sama na nagsalo-salo sa pagkain ng mga banal na salita. Nawa po bawat sa amin ay magkaroon po ng pagkatuto at karagdagang karunungan hindi po sa mga banal na salita upang kami po ay magtumibay po sa pananampalataya ng mga salita ng buhay nito na aming narinig ay tumimo po sa aming puso, maituro po namin sa aming mga anak na meron po silang nag-iisang Diyos na tagapagligtas na marapat sambahin, ibigin ng buong puso, buong kaluluwa at buong naming lakas. O Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan ng pananampalataya upang masunod po namin ang ayon po sa iyong mga iniutos. Palambutin mo po, Panginoon, ang aming puso at palawakin ang aming isip upang aming masunod na gawin ayon po sa iyong banal na kalooban. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katatagan ng pananampalataya upang anumang bagay na dumating sa aming buhay, patuloy po namin ikaw ang aming piliin. Ikaw po ang aming sambahin sapagkat walang ibang Diyos na marapat namin sabihin kundi ikaw lamang ang aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng mga bagay ito, O Diyos, aming pong dinadalangin at sinasampalataya na amin ang tinanggap sa iyong banal at malinis sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, aming dakilang Diyos at natatanging tagapagligtas, mula pa noon ngayon at magpakailanpaman. Amen.